maraming taon, bagamat isa siyang celebrity may ningning, naging mailapat parang mahirap abutin, si Cristina Cassandra Cuneta Concepcion. Pero ngayon, gaya ng inyong nasaksihan ay buong puso na niyang ibinabahagi sa atin ang kanyang mga pananaw at karanasan sa buhay. Kaya sa pagkakataong ito, and for the first time para sa aming dalawa, Kay meets Kay. Narito at nagbabahagi pa ng ilang saloobin, magagandang aral at makukulay na kwento si Casey Concepcion. Hi, Casey. Hello, Miss Kay. First time, nakita kita sa personal. Ako nga yung nasa starstruck sa'yo. Grabe. You know, the last time I remember you, you were so small. Napakaliit mo pa noon. How Yes. time really flies. Yung buong karanasan mo sa Paris, of course, you don't regret it, ano? Enjoy ka naman doon. Yes, of course. How is it a good decision for you? Tama ba yung naging decision mo na... Yes, kasi meron akong mga nagagawa doon, Miss Kay. na hindi ko naman, na never ko ma-imagine na pwede kong gawin dito. Yung tumira mag-isa, never ko na-experience yun dito. Na lahat yun, sarili mong diskarte. So as a student, how do you think did you do? Okay ba? Yes, okay naman po. Madali bang mag-aral doon? Madali siya in the sense na academically, syempre kaya ko naman. Doon sa iyong mga subjects na kinuha, anong paborito mo? Paborito ko yung the art, film analysis, meron akong mga classes na bilingual, English at saka French. So, meron akong mga classes na photography. Yun din yung mga favorites. So, alam mo nga sa Pilipinas, miss na miss ka namin eh. Parang parati kang wala, no? So, nananabi kami sa'yo every time you're here. Are you going to stay here more and do stuff or tutuloy mo pa rin yung iyong pag-aaral? Dito na muna ako for now, Miss Kay. Miss Kay talaga yun. Pinanitigyan niya yung Miss Kay. Nandito lang po talaga ako for now. Marami po akong gustong gawin na yun lang yung masasabi ko. Hindi ko pwedeng sabihin. May secret. Oo. May secret sa plano ng buhay mo. Abangan na lang siguro nila yung mga possible na surprises ngayon na nandito na ako. Totoo? Maraming sorpresa? Yes. Siguro. Hopefully. Well, we will look forward to that. Thank you. And with you, it will always be a pleasant surprise. Thank you. I hope so. Wow! Sabi ko na nga ba, mabait talaga ang idol ko. Hindi ako dapat kinabahan para lang pala yung girl talk. Okay, in relation to what we're talking about now, aside from studying, Yes. nagtrabaho ka din doon, working girl, si Casey, sa Paris. Maraming na hindi alam yan. So, tell me, kung ano-ano daw ang pinasok mo doon na trabaho. Nakakatawa talaga po kasi from year 1, yung first 6 months ko doon, naghanap ako ng trabaho as yung tagapangalaga ng aso, bilang receptionist sa isang hotel, ganyan. Tapos, yung isa, parang secretary sa isang press agency. Tsaka yung last, nag-tutor ako for English. Magkano naman ang sweldo mo? 5 euros per hour. Wow, big time. 350 pesos per hour. Per hour. Yes. Wow. Meron din akong konting something. And mga 3 times a week ko ginawa. Okay, napapag-usapan rin lang naman yung iyong independence dyan sa Paris. Siyempre, maganda ka at saka single and independent and there are no parents around. Paano ngayon yan? Di inaaligiran ka ng mga romantic French men doon? Minsan po. Minsan. Paano manligaw ang mga French? Ilalabas ka nila to have unforgettable memories sa gitna ng ilog or what. Ganun sila? Or mahilig silang magmotor, ikutin ka sa Paris, alam nilang yun yung pinunta mo doon. So, kunyari, special. Sabi nga nila, very romantic ang mga Frenchmen. Totoo? Very cerebral. Mahilig mag-isip, mahilig mag-analyze, yan. Mahilig makipag-debate, makipag-diskusyon, yan. Do they have a sense of humor? Weird. Medyo weird. Yes naman, yes. Yes. Oo. I get the drift. Okay, I can imagine what you're trying to say. Okay, hambing mo ngayon. French men, Filipino men. Anong tingin mo? Sinong mas may chance? Pare-pareho naman ang lalaki sa mundo. As long as may alam sila about yung ibang kultura, and syempre na-appreciate nila yung Filipino culture, yun yung pipiliin ko. Ayun. Yung sabihin, ayaw mo na sarado ang isip. What about you, Miss Kay? Bakit ako tinatanong? Huli na ang lahat. Di mo na ako pwede tanongin. Serious lang. Okay
tuloy ang kwentuhan. Bago umalis ng Paris, napanood natin kanina na nangako si Casey sa kaibigan niyang si Leslie, isang cleaning lady na sa kasamang palad ay TNT sa Paris. Ang promise ni Casey, sosorpresahin niya ang mga anak ni Leslie pag nakabalik na siya ng Pilipinas. At ito ay isang pangakong hindi napako dahil kamakailan lamang, tahimik ngunit pasorpresang dinalaw ni Casey ang 4 na anak na babae ni Leslie sa Rosario, Cavite. Walang kamalay-malay ang mga anak ni Leslie na sina Loris, Shane, April at Lorraine na bibisitahin sila ni Casey. Kaya naman nang makita nila ito, ibang klaseng tuwa ang naramdaman nila. Para na rin nilang nakasamang muli ang kanilang mama sa pagdalaw ni Casey.